Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, March 30, 2024. Hahanguin natin ang ating pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 16, talata 1 hanggang 7. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At ng linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Nag-uusap-usap sila habang daan, sino kaya ang ating mapapakiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong iyon, kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ng isang binatang nararamtan ng mahaba at puting damit, at sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng lalaki. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. At ng linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan, sapagkat papahira nila ng pabango ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. Kaya't sila'y nagplano, at sa kanilang pagpaplano, naisama rin nila sa kanilang plano kung sino ang mapapakiusapan na maggulong ng batong tumatakip sa libingan ng ating Panginoon, sapagkat sabi nila ito'y malaki, sobrang laki, at sila ay puro mga babae. Natatangi ang paglalamay natin ngayon dahil ang paglalamay natin sa ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay iba. Wari bang ipinapahiwatig ng mabuting balitang agaran ng ibinabalita sa paghudyat pa lang ng hating gabi, yaong naganap sa unang linggo ng muling pagkabuhay. Sa loob, kumbaga, ng ilang oras, ito ang dahilan kung bakit sa ating mga Kristiyano mahalaga ang araw ng linggo. Bukod sa ikalawang utos, ang araw ng linggo'y lingguhan nating paggunita at sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus, at yun ay ang unang araw ng linggo. Kaya napakahalaga na isineselebrate ng mga Kristiyano ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga wala tayong paglalamay sa naganap na kamatayan ng ating Panginoong Jesus, kundi ang ating ipinagdiriwang ay ang kanyang muling pagkabuhay, at wala pang nangyari na ipinagdiwang ng tao ang pagkabuhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Natatangi ang ating Panginoong Hesus na isineselebrate ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sa lahat ng pagbasa sa loob ng misa, ng banal na misa, matatanto natin ang salaysay at kasaysayan ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon sa sangkatauhan kasama na tayo. Kaya nga napakahalaga bilang mga Kristiyano na huwag tayong mawawala ng pag-asa, sapagkat ang ating Panginoon na pinaglilingkuran ay buhay at nakaluklok sa kanan ng kanyang Ama, na siyang namamagitan upang ang ating mga panalangin ay idulog sa kanya. At alam naman nating si Jesus ay hindi matatanggihan ng Ama, sapagkat siya ang ating dakilang saserdote na walang nasumpungang anumang uri ng kasalanan o bahid ng karumihan sa kanya. Maraming salamat, at ang palagi ko lamang sambit ay I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.